Yo, what's up guys? Magulo nga ang camera natin dyan. Ano ba naman magulo rin yung mukha natin? Pero today's video nga guys, pagluluto natin si Mayora, meron nga tayong dyan bawang, sibuyas at syempre yung pansit bato. Wala man tayong sahog kundi gulay lang pero pwede na yan. Hiwa ko na nga yung bawang dyan at sibuyas. Syempre pagkatapos natin yan hiwaan, magsalang na nga tayo agad ang kaserola para mapainit dyan. Habang inaantay nga natin mapainit dyan, hugasan na nga muna natin na mabuti yung ating gulay. Naglagay na nga ako ng mantika para naman makapaggisa na tayo ng bawang at sibuyas guys. Bago pa nga masunog yan, lagay na nga natin yung gulay. Halu-haluin lang natin yan guys para naman mag-mix yung ginisa nating bawang at sibuyas. Tapos guys, lagyan mo na rin ng toyo ng GF mo. Charot. Lagyan mo na rin ng magic sarap para naman masarap. Yeah. Tapos tuloy-tuloy lang ang halo guys. Kasi nga baka masunog sa ilalim. I-half cook nga lang natin yan guys. Natin lulutuin at lalamugin yan guys. Sakpan nga lang natin yan guys para naman mabilis maluto. Then after nga ng ilang minutong pagkakatakip niyan guys, check nga natin yan. At ituloy-tuloy nga lang natin ang halo niyan guys. Once na okay na nga yan guys at half cook na, iset aside muna natin yan guys. Yes, sinalin ko na nga muna dito sa may strainer para tumila rin yung ibang sabaw-sabaw niya. Yung ginamit nga natin panggisa guys, ayun din gagamitin natin. So nilagyan ko nga lang yan ng pork cubes at hinati-hati ko na nga rin para mas mabilis malusaw. Then guys, lagyan nyo nga lang yan ng tubig. Depende sa inyo syempre. Depende rin sa pansit kung gaano karami. Ito nga at magtitimpla na nga tayo dito guys ng ating sabaw. Timplahan ko nga lang yan ng asin, bechin, magic sarap at yung pork cubes natin. Check nyo nga yan guys. Kapag kakulong-kulo na nga subukan nyo rin tikman. Kasi sigurado, panigurado, lahat ng nilagay mo panimpla, tunaw na yan. At ganito pala ang ginagawa ko guys. Baka kasi sobra yung sabaw na ginawa natin. Kaya iaabang lang din natin yan guys. Balik nga tayo guys sa kaserolang kumukulo na may sabaw na panimpla natin sa pansit. At ilagay na nga natin yung pansit bato natin guys. So pag nailagay na nga natin yan guys, halu-haluin nga lang natin yan guys. Oo nga pala guys, itong pansit bato ang tao sa tubig. Kaya hayaan nga lang natin yan hanggang sa ma-absorb ng pansit yung sabaw natin. Oo nga pala guys, tinimplahan ko na nga rin pala yan ng pamintang pino para naman may konting anghang. Tuloy-tuloy nyo nga lang yung halo guys. Oo nga pala guys, kung gusto nyo ng mga ganitong video, syempre i-like and follow nyo yung ating page. Once na ganyan na nga ang itsura nyan guys, medyo patuyo na nga yung sabaw natin, ilagay na nga natin yung ating gulay. Syempre guys, same process pa rin. Halu-haluin natin yan para naman pantay ang pagkakahalo ng gulay sa pansit. Sa pagkakataon na yan guys, naninikit na nga yung pansit bato natin. Kaya yung tinabi kong sabaw kanina, inilahat ko na nga. Tuloy-tuloy nga lang sa halo guys kasi talagang naninikit yan at lalo na manipis yung kaserola natin. Kahit na medium fire na nga lang ginawa ko dyan talagang naninikit pa rin. Bago pa nga magdigitan lahat yan guys, okay na yan guys. Pagka ganyan nga yung tsura guys, okay na yung pansit nyo. Tamang-tama na ang luto nyan kaya tikiman na. Tinanggal ko na nga sa kaserola guys kasi mahirap na baka wala nang matira at magdigitan na lahat. Siyempre kukuha nga ako dyan ng isang kutsara para tikman. Kita nyo naman guys, tamang-tama ang pagkakaluto. At husgan na nga natin ang luto natin sa pansit bato. Kitang-kita nyo naman guys, napakasarap niyan. Kaya magluto na kayo niyan. Mas masarap nga niyan kung may sahog, pero dahil wala tayong pansahog, okay na yan. O paano, nakachamba na naman tayo. At syempre hanggang dito na lang tong video na to. At maraming salamat sa panonood ng aking video. Babush!